kasiyahan sa dalawang dekadang panunungkulan sa San Diego, Padre. Hindi ba sapat ang panunungkulan upang gawing altar ng inyong adhikayang bayan? Kasiyahan? Wala akong kabuluhan! Ano ba ang kabuluhan ng relihiyon? Kung ang mga herehe pinagmamalaki at binibigyan lakas ng mga makapangyarihan, ang bayan ay nilulubak sa adiliman. Kaya kasisiwan ko, Padre. Ang ibig kong sabihin, ang hari walang karapatang dumisan ang mata sa kasibahan. Lalong-lalo na ang pagbubukas ng hukay. Tawag nila herehe. Hindi ba, Padre? Hindi ba ang kapitaliral ang kinatawan ng hari? Wala siyang ginawang damag sa mata. Kung may parte din yan din! Anong hari ang iyong sinasabi? Isa lang dapat igalang ang hari ng langit! Kaya Mendito, Padre Damaso, ang lahat ng iyong sinabi ay hindi dapat nakikili sa loob ng bulwangang ito. Bukas na bukas rin, ipaparating ko sa general ang lahat ng iyong sinabi. Padilante! Kung nais kong magduma, hatid pa kita sa aking garbahe upang makinibis pa ng general ang aking panaliligay. Tama natin yan, Tay. Hindi mo na ginagalang ang kura. Kailangan bahalang magsuri, Padre. Maaaring wala nga si Padre Damaso nang inililibing ang kanyang kinaisan. Ngunit hindi ito batayan upang pagbintangan na siya mismo na nagpahukay ng labi at itinatapon sa ilog. Narito na ang ating hinihintay. Gandang gabi, Padre. Ipinapakilala ko ang anak ng aking matalik na kaibigan na naglakbay sa mga dayuhang baybayin, si Crisostomo Ibarra. Buenas noches, mga Ginoo. Isang karangalan ang tumapak muli sa sariling bayan at makilala ang gura. Pati na rin ang pinakamatalik na kaibigan ng aking yumao. Nagkamali po yata ako, Padre. Kung gayon, ipagpatawad niyo po ang aking sabi. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ngunit ang pagsasabi na kaibigan ako ng iyong ama, isang napakalaking kathanang hangal. Kubala, ilalang pa yung bara. Nung ikaw ay nagbalik, naway pagpalain ka ng langit, sapagkat ang iyong ama ay ginugulitan ng bayan sa kanyang kabutihan. Maraming salamat sa iyong salita, Ginoo. Kahit paano, gumaan ang dalahin ng aking puso. Ibarra, napakatagal mong nawala. Ngunit alam ko na isang naghihintay na masigit kang nagdadagdag sa lahat. At kung makita ko siya, yak na magiging ganap ang aking kaligayahan. Yara, dala po ang hapunan. Eso es bueno. Halina't lumabas sa pagkainan. Kayla. Can you record? Para sa grade 9. Can you record? Kaya mo record? Para sa grade 9. Re-record mo. Oo, ang ganda ng sinayan. Ikaw ba ay ulang? Diyos mio! Oh, Diyos ko! Hindi mo ba nakikita ang aking magandang kasuotan? Ha? Nandun na kami doon niya. Ngunit kung ako'y totoong bulag, tsaka kung mas malinaw pa ng aking mata kaysa sa iyo. At sa tingin ko, ang mga kulot ninyo ay... Padre, ikaw na po ang upo. Ikaw ang mas nakatatanda. Ikaw rin ang mas mataas na rango. At ikaw rin ang pinakamalawak na pamamakahala. Hindi ko na kailangan ng paggalang panisigla. Higit pa sa rango. Ganyan kaya tayong kapangyarihan. Ang Santiago, bakit hindi mo kami saluhan sa akin? Huwag niyo ako alalahan. Maraming salamat, ngunit ang biging na ito ay ininaos upang ipagdiwang ang iyong pagbabalik. Halina't magdiwang at ihain na ang tinola. Nagpahanda ako ng tinola para sa iyo. Hindi ako matagal ka nang hindi na nakikita ko siya.
tinola. At ang akin ay punong-puno ng sabaw. Papaya. Maganitang pakpak ng manok. Ginoong Ibarra, ganong katagal na kayong nawala din sa Las Pilipinas? Halos 7 taon na, Ginoo. Ay, kung ngayon, marami ay nalimutan mo na ata ang bansang ito. Ang aking bayan ay kailanman hindi ko nalimot. Subalit tila, ako na yata ang nalimot na aking sariling bayan. 1 taon na akong hindi nakatanggap ng balita mula sa Las Pilipinas. Parang isang estranghero, hindi man lang alam ang sinapit ng kanyang sariling ama. Oo. Nasaan ka ba roon? Hindi ka ba naman nagpadala ng telegrama? Ako ay nasa ilagang Europe, Alemanya at Polonia. Mukhang madami ka naman natutunan din ang Ibarra. Sabihin mo nga kung anong pinakamahalaga mong natutunan sa iyong mga paglalakbay. Tama ka dyan, Ginoo. Marami nang lusod ang aking nataka. At napansin ko na ang kanilang kaunlaran ay nakabatay sa kalayaan ng kanilang mga bayan. Yan lang ba ang iyong natutunan? Kung gayon, sinayang mo lang ang iyong salapis sa paglalakbay. Kahit bata o tao nag-aaral sa Pilipinas, ay alam ang mga bagay na yan. Patid kong tapos na ang hapunan. Mga Ginoo, ipagpaumanin niyo po ang sinabi ng dating pura. Tila hanggang ngayon, mangmang pa rin ang tingin sa akin ni Padre Damaso. Gaya noong nagsasalo kami kasama ang aking ama sa aming payak na hapag. Don Santiago, ako po'y mauna na. Hindi ba pwede mapili ka muna kahit sandali ko? Parating ng aking Yunica Iha. Hindi ang akong nais mong nakita siya. Magbabalik ako bukas. Bago ako magtungo ng Santiago, may kailangan lamang akong dalawin na hindi ko dapat ipagpaliban. Pakisabi na lamang ko sa kanya ng aking mga dalawin. Maraming salamat. Nakikita niyo na! Akala niyo kung sino na! Ang kapal na mukha ng isang Indio na galing sa Europa! Ngunit wala na bang natutunan? Yan ang natatawag kong kalaluan! Hindi mapagsabihan ng isang pare! Kung ako ang masusunod, hindi dapat pinapayagan ng isang Indio na lumabas ng bayan! Dapat sila manatili kung nasan sila! Tila isang panaginip ang 7 taon kong paglalakbay sa Europa. Ngunit, bakit parang bangungot ang aking pagbabalik? Walang pinagbago sa bayan na ito. Ang langit ay may parehong kulay. Ngunit ang tingin sa akin ng mga tao ay tila iba. Buenos dias, Senyor Ibarra. Buenos dias, Teniente. Ngunit, bakit parang may bigat ang inyong tito? May nais ba kayong iparating? Sa totoo, mag-iingat ka. Ang bayang ito ay may mahabang alaala, ngunit meron di matatala sa dila. Ang mga anino sa pader ay laging naririto. Hindi man nakikita. Ano mo pinapahiwatig ko niya? Wala ka ba talagang alam, Tito? Hindi mo ba datnan sa Europa ang anino ng katotohanan? Kung ganun, samahan mo ko. Ito isang usapan na hindi dapat narinig ng sino man. Don Rafael Ibarra, isang taong may gininto ang puso, isang taong minahal ang kanyang bayan, ngunit pinagkamuhian ng mga makapangyarihan. Hindi niya sinamba ang anino ng mga nasa taas, at hindi siya yumuko sa harap ng mga batutang bakal. At dahil dito, ang iyong ama ay tinuring nila isang erehe at isang pilibustero. Ngunit, anong kanyang kasalanan? Hindi ba isang krimen ang pagbintangan ng isang tao na wala namang batayan? Ang kanyang kasalanan? Ang hindi pagpapakumbaba sa mga taong akala'y sila ang batas. Ang pagkakaroon ng prinsipyo. Ang pagkakaroon ng malasakit sa bayan. Isang araw, mayroong artilyerong Espanyol na mahilig kutsain ng mga bata. Nawa ito ng iyong ama. Ngunit sa isang iglap na lamang, ang Espanyol ay bumagsak at namatay. Walang ginawa ang iyong ama. Ngunit siya ang itinuro nilang may sala. At mula noon, si Don Rafael Ibarra ay pinahirapan hanggang siya ay nabulok na lamang sa pilitan. Sa kulungan, paano siya namatay?
Ang isang matuwid na tao, kapag nilugmok ng kawalan ng pag-asa, ay unti-unting pinapatay ng kanyang sariling pananalig. Unti-unti siyang pinahina ng kanyang sakit, ng gutom, at ng kawalang katarungan. Hanggang sa isang araw, noong araw na nalinis ko na ang kanyang pangalan, si Don Rafael Ibarra ay nakita sa loob ng kanyang pingitan, hindi na humihinga. At tulad ng isang bagay na walang halaga, ang kanyang katawan, hindi man lang nila binigyan ng pahinga. Wala siyang libingan, hindi man lang siya binigyan ng pahimakas. Ibinasura ang mga makapangyarihan ng kanyang pangalan. Pero, huwag na magmamahayaan na ang iyong paghiganti ay maging iyong gabay, Crisostomo. Ang hustisya ay hindi kailanman nagre-resulta sa kamay ng pot. Bakit hindi lang namumutla ka? May bunabag-abag mo sa iyo? Bakit Isabel mo ano? Mukhang matamlay ka silang mga araw. Siguro yung mga kabuting magbakasyon ka mo. Gusto mo ba sa Malabon? Sa San Diego? Sa San Diego na lang. Malawak ang bahay natin roon at malalapit na rin ang pista. Aba, narito na si Crisostomo. Kaya, ang mga pasasaan at ako'y mag-aayos lamang. Buenos dias. Buenos dias din. Kamusta ka? Wapo mo. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo. Bakit hindi mo siya dalhin sa azotea, Maria? Mas malamig ang siway ng hangin roon. Lamang kay Isabel mo. Sigurado kung marami kayong pagkakwensa. Ako ba'y nanahan kahit saglit lamang sa iyong balita? Napakalayo ng iyong nilakbay, Ibarra. Maraming marilingan na lungsod at tiyak na hindi mawawala ng marilig na binibinig. Hindi ka nagkakamali, Pilio. Marami ng lungsod ang natahak ng aking mga mata. Gayun din ang mga dalaga ko, tila isinilang ng kalikasan upang humapit ng pangarap sa puso ng sino mang makakamasin. Kaya inaakit ng kanilang payapang kagandahan. Parang napakasarap bumalik sa Europa. Tila, parang na ako sa iyong mga alaala, Ibarra. Biro lamang yun. Paano kita malilin? Ang iyong tinig ay tila musika na bumabalot sa gubat ng aliman. Sa bawat akbang ko, yung pangalan ay pumapailan lang sa aking puso. Totoo ba ang iyong wika, Ibarra? Siyang tunay. Marahil, baliw na nga ako sa pag-ibig ko, pero yan ang katumahan ng aking pagkakas. Madalas din kitang alalahanin. Kahit pa sabihin ng kuray, kasalanan daw ang gunitayin ka sa bawat sandali. Narito Maria, ang mga dahon ng sabong na iniwan mo sa akin. Gano'n yun, nasa iyong palinian? Sandali lamang. Nasa atin pa rin ang iyong liham. Ang huling liham na iyong binigay bago ka lumisan. Bakit kung hindi mo ako nagmamagkuhan? Kailangan ko nang umalis. Tutulusan ka sa bukas. Hindi kita bibigilan, Ibarra. Dalhin mo ito. Nang sa ganon ay, ito ang pagmamahal ko sa iyong mga magulang. Maraming salamat. Mag-iingat ka kung sa Aba, Narila, bakit di na namumugtong yung mga mata? Nagpuwing lamang umapag niya. Nakalis na si Crisostomo. Ipagtuos mo na lamang siya ng kadina sa kakainag sa loob. Iyak ako kano ganyan siya nung itupal sa kanyang kaganan. Siguro. Narito na po tayo.
Padre Garote. Nasaan na ang butod ng aking ama? Bagamat wala ito. Yan kung hindi mo nalilipag kung saan ang kanyang huling hantungan. Wala na rin ang babae. Ano? Nalulunod ka na ba sa iyong kabaliwan? Hindi pa nga natatapos ang isang taon. Bakit ninyo inuhinukay? Sumusunod lamang ako sa ulos ng oras. Yung libing ito sa libing ng may chip. Subalit, sa gupit ng ulan, itinapon ko ito sa ilaw. Anong ginawa mo sa patay na walang laban? Huwag po, Ginoo! Ito ang ito. Anong kalapastangan ang ginawa mo sa labi ng aking ama? Isang bahaging ng konsensya mo na itanggi ang mga respeto mo sa patay. Magsalita ka, mga nakasamaan! Wala ka ng patalapastangan na kura! Ako ay wala kasalanan! Wala akong kinalaman! Hura ka nga, pero hindi ka Diyos! Walang sino man na makakaligtas sa katarungan! Ako ay wala kinalaman! Wala ka ng patang ako'y napastanganin! Tapat? Ano ang katotohanan sa bibig ng isang tagapagtanggol ng kasamaan? Si Padre Damaso! Si Padre Damaso pinalitad ko! Siya ang nag-uutos! Ito na nga ba? Ito na! Ito na nga ba ang aking ipinagdarasal? Sigwa! Sigwa! Sigwa ang tanging kaligtasan sa bawat dampi, tik, sa bawat pulusok, namulak, sumisilang ang bago liwanag. Oh, mga matitinig ng gagana, bakit kayo hindi pa umuwi? Hindi ba naghihintay ang inyong ina na mayakap ng ulit ng tahanan? Hindi pa po kami pinahintulutan ng sakristang mayor dito. Hindi pa tumatama ang ikawalong na nagabi sa Baligaw. Hindi kami makakalayo rito. Tila isang laro ng kapalaran. Ang mga musmos at pinumumunahan ng takot sa halip na ruga. Tandaan ninyo mga anak, kung ang pulong ay biglang bumagsak, huwag kayong magpapaiwan sa yakap ng bakal. Bakit kayo'y tupugin ng buot ng langit. Doon, Pilito. Piloto ko. Nakita mo ba si Ibarra? Kanina ba siya nandito sa libingan? Hinahanap ako doon ng kanyang ama. Ngunit, sa kanyang mga mata, nakikita ko ang bangungod ng isang puso na mata nang kawalang katarungan. Ang isang ulilang ulam ay nagbabadya ng ulan. Hindi ba't karaniwang bumabagsak ito bilang isang ulos? Ay, Bara, isang lugar, ikaw, kaluluwa, babalik upang bumukan sa kanyang sarili kapalaran. Natatakot ako. Kinat-kita yung mga kumikina. Doon, hindi ako tinatakot. Hindi ako hinangampas. Hindi ako hinuhusgahan bilang isang magnanakaw. Crispin, tayo ay bihag na panangulitin natin Kristo. Ngunit, kung ikaw ay magkasakit, paano na si Ina? Sino magpapasahan ng kanyang mga pangarap? Magkasang lumabay din sa ating ngayon. 2 piso lamang. Tuwing 4 beses na magpabayad. Kung gayon,
pagbawas ng ating ina. May sa labanan ako sinungalingan. Masinyo! Masin! Ano mga kalokohan ginagawa niyo dito? Ikaw, wala ka talagang kwenta! Ikaw! Hindi ka uuwi ang hindi mo na ang ginagawa mo! Tuka! Tuka! Tulungan mo ako! Tuka! Sinakawan mo! Tuka! Patawarin mo ako! Hindi man lang kita na ipagtanggol! Napakahina ako! Sana ako na lang! Ako na lang sana ang pinarusahan! Please! Sadyang tayo ay pinaglalaroan ng tadhana. Ay, nakura. Ito po ang pasilid na nagnakaw ng dalawang onsa. Tila ka sa kipan. Umano'y sa iyong maranta. Tila sumasalabing ang tuwis ng iyong lahi sa iyong mga mata. Makulit. Makulit ng bata. Wala po akong kinalaman! Kahit mo ba sa aking luhat laway, ako ang nagsasabi ng katotohanan. Huwag niyo pong dumisan ng danga ng aking ina! Tahimik ka! Tulong! Ang Kura at sa Kristo ngayon ay mga demonyo sa palaban ng kapananan! Meron kayang angkin na susundo sa isang magnanakaw na katulad mo. Kay Diyos, i-accepte el cielo! Sila ina. Lalamig ang mga pagkain ihanda mo para sa kanila. Si Isa! Saan mo itinabi ang pera, Basilio? Sabihin, wala ka ni Singko Belen! Hindi ko sila dumarating, Pedro. Pero sigurado akong may maiuwing kaunting sakit si Basilio. Kaya sila. Wala silang silang pera! Ano bang silbi? Napakikisal na sa kina! Ah! Inay! Inay! Si Basilio po ito! Inay! Panginoon, may kapal! Basilio! Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Huwag po kayo mag-alala, Inay. Si Crispin, siya po ay naiwan sa kumbento. Naiwan? Anong ibig mo sabihin na iwan? Bakit siya nagpaiwan, Basilio? Inay! Pinagbintangan mo siya nagnakaw. Pinilit akong manatili rin doon, pero hindi ko na kaya. Kahit umakas na ako bago pa ako mahuli. Bago pa ako makita sa mga kaluluwang nilibita po sa mga pader na kumbento. Ang kapatid ko! Diyos ko, iligtas niyo ang aking ina. Inay, kung kayo magpapakita ng takot, huwag tinanong kayo ng Guardia Civil. Sabihin nyo nahulog lang ako sa puno kaya nasugatan. Paano ko ipapaliwanag ang sugat sa aking puso? Ang haping hindi matigaw ng kahit ano kasi tungalingan! Inay, ang
ang susunod sa atin. Ngunit hindi ito dapat maging tatikala sa ating maglakad. Maaari ko bang makausap ang mahal na kuras? May sakit. Crispino, nasa sakrisya ba siya? Si Crispin? Hindi ba't kasama mo siya kanina? Hindi ho. Si Basilio lang ang buwang nakauwi. Ngunit si Crispin ay hindi pa mo nakakabalik. Ano rin ang una hindi alam kung nasa ng kanyang anak. Oo, nandito siya kanina. Ngunit agad din siyang sumunod kay Basilio. Ha! Yung mga anak mo talaga, mana sa iyo, marurumpak ang budhe! At ngayon, tila dinakaw na sila ng kaliliman. Tumigil ka sa pag-iyak mo! May sakit ang kurap! Huwag mong tinutubihan ang lugar na ito! Lumayas ka! Layas! Ikaw ba ang inalang sa ring magnanakaw? Saan mo ipinagkayaman mapahal sa naninakaw ng iyong anak? Ako ba'y nakikiusap sa inyo, Ginoo? Huwag niyo siyang pagbitawan ng ganyang aluman-luman na gawain. Sabi ka ng totoo, Binibini! Hindi, itatali ka namin sa pulo at papalit ng dalawang oras! Ako po'y nagsasabi ng tapat, Ginoo! Kahit mabigati pa kung kami sa gutom, ay hindi nila kaya gumawa ng ganyang karumal-luman na gawain! Gagawin mo ito! Lahat ng away, huwag nanakaw! Oo, ano kita? Hanggang sa mabalik ang ginagawa ng iyong anak! Doon! Nakakanak ka! Peritit mo, Pilipino. Magkakala na may anak ka. Lumayo ka sa akin! Buti mo na ang asawa mong sugaroy. Baka hindi na kayo buding! Hindi! 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 Ako pa talaga ginagawa mo! Umalis ka ikaw! Wala ka namang silbing babae! Crispin! Mga anak ko! Nasaan na kaya? Itigil na ang tagu-taguan! Bakit nasina? Mga angel ko! Anak ko! Sana pa naginip lamang lahat ng to. Buhay sila! Buhay sila! Bakit hindi? Bakit hindi?
Pakinggan ninyo! Kaninang ng kulay at ang gusto niya tumayon. Para sila mga alam na iyayakan ng sinat ng araw. Halina, sumakay na kayo. Mag-ingat at huwag kayong nalikot. Baka hanggang sana nililiwan na sa lusuligan. Dahil aling lamang ko ang kanilang dito. Ang magsasabi. Mga Ginoo! Ingat sa inyong mga kabag. Sabat ang ating bangkay, may sumasikip. Ano? Ano ang sabi mo? Lumayo lang kayo riyan at baka kayo pa'y malubog sa sakuna. Si Maria Clara ay may katwiran. Halina kayo rito sa aming bangka. Tia, maaari mo ba silang pumarito? Bueno, kung yan ang inyong nais, lumipat na kayo at mag-ingat sa bawat hakbang. Dahil ay bumugad ang mga iba sa bundok ngayon. Ngunit ang gabay na yun, wala pang nakakakita sa mga. Kung gayon ay tila mahiwaga ang kanilang sirahan. Marahil may bumugad sila. Ito po. Mula sa ito'y nahabang-habang. Sinasabi ng kabulat ang kanilang bukan. Sino man ang makakita nito, pera lang yung mga gala para kanina sa tubig. Mga kalulubang, sinamin lamang sa salamin ng ating mga kapatid. Inyong karulungan sa kalikasan ay kamangha-mangha. Maraming salamat po. Narito na tayo. Ihanda ng mga lutuin at ihain na tuwa ng ating pagtitipon. Maria, awitan mo naman kami. Hayaang lumipad ang iyong tinig dahil papawid. Ngunit ang aking mga awit ay hinabi ng lungkot. Hindi pala. Nais pa rin namin marinig ang iyong tinig. Ay tamis, mabuhay sa sariling bayan. Magiliw ang lahat sa ng araw. Hangin may sa'yo na bigay buhay. Pumatay kay bakit pag-ibig ang banal. Tamis mabuhay sa sariling bayan. Magiliw ang lahat sa di mga araw. Hangin may sa'yo na bigay buhay. Pamatay ay langit, pag-ibig ay banal. Nakahusay mo ba rin yan ang tunay? Halina tingnan natin ang lamban. Tiyak akong punong-puno ito ng huli. Nakabutas naman ang tangkal. Hindi maaari. Yung mga araw nang walang lumalapit dito. Kahit imposible wala tayo mahuli. Baka may nakasilong sa kawayan. Sino kaya ang may tamang nahuliin ito? Uy, nasa maayos ka na. Huwag kang mabahala. Ginoo, Oo, taga-tema. Bakit nandiyan sino? tapos ang aking buhay. Yung tapang ay taranga-hanga. Wala sino na lumalaban sa kalikasan na tulad mo. Halika! Halina't lumisan na tayo dito bago pa tayo lumabag sa higit pang panganib. Ngunit tiya. Senyora, hayaan niyo po ipagpatuloy namin ang kasiyahan na ito. Ang kasiyahan na ito ay ito po para sa ating bahay. Tama siya, Senyora. Bukod dito, ligtas naman tayo. Hayaan na! Pero sa oras na may mangyari masama, ako mismo ang magpapatigil ng kasiyahan nito. Maraming
kasalanan ng paniniwala sa mga panguna. Bago na ba ito? Ang inyong mga pananampalataya ay di dapat nasasayang sa mga walang kwentang bagay. Kuminto kayo lahat! Walang tigil! Kundi kayo nagtatanong mo sa inyo! Bakit kayo armado? Anong bakit ninyo rito? Bigay ninyo sa amin si Elias, ang kriminal na nagtatago sa inyo! Isang kriminal? At ano ang inyong batayan? Huwag kayong makilang may para! Huwag nyo kami subukan! Hindi ko tungkulin kung ipagkanulo ang sino man. Hindi ko rin nahayaan na sirain niyo ang aming kasiyahan. Isang pangarap, matagal ko nang inaasam. Ngunit isang pangarap rin, maaaring maging pangunang hindi mo magpagatan. Anong ibig sabihin? Ang edukasyon ay ilaw sa dilim. Ngunit sa matang makapangyarihan, ito'y isang apoy na maaaring sumunog sa kanilang trono. Kaya Krisostomo, huwag mong isipin na ang iyong adhikain ay hindi hahadlangan ng mga taong ganit sa kapangyarihan. Alam ko ang panganib. Hindi ako puro. Hindi ako susuko. Kung gayon, ikaw ay maging matalino. Kaya magkasundo ka sa kura, pati na rin sa pamahalaan. Dahil sa bayang ito, ang hindi lumulukot ay hindi at tiyak na niliyakan. Hindi ako luluhod. Gagamitin ko ang kanilang plano upang ipatayo ang aking paaralan. Kung gayon, ikaw ay may pag-asang magtagumpay. Kaya, ngunit huwag mong kalilimutan na ang bituin sa langit ay magaganda. Ngunit, meron pa rin tayong putik sa ating araw. Tuloy niyo ang iyong pag-uusap! Ano ba ang pinagbibistahan niyo? Pinag-uusapan lamang namin ang planong paaralan ni Ibarra, Padre. Paaralan! Isang hindi nag-aral sa Europa, akala mo sino na? Isang batang walang tungundangan sa kanyang pinagmulan. At ang ama niya, namatay sa bilangguan. Huwag mong lapastanganin ang alaala ng aking naman. Isang taong mabuti. Isang taong hindi man na gumawa ng masama sa iyo. Ano ba ang ginawa sa iyo ng aking ama? Krisosto mo! Itigil mo ito! Nakikinuusap ako! Krisosto mo! Lumayas ka! Huwag ka magpapakita sa akin! Anak ng Diablo! Rita!
mo sumayaw, babae. Magkatakin ka naman! Sinabi ko sumayaw ka! Para! Kaya sa mujer, konsolasyon! Anong ginagawa mo sa bahay niyan? Mio, dalhin siya sa kwarto! Bigyan ng damit, makay! Bukas, ihatid siya kay Bara! Ngayon din! Pwede ka na nga! Tara na! Tira! Ay! Ay, patay! Tumawa ka! Espanya. Lunares, gustemos considentes. Biblioteca de Belvera, Ito nga pala ang binang na pinadala ng ating mga kapag-anak ng Espanya. Pero, sa kontrary o trabaho ahora mismo. Huwag kang mag-alala sa paghanap ng iyong esposa. Ako sa Santiago tungkol dito. Muchas gracias, padre. Iya, estarás bien. Lahat ng ito ay ginagawa mo para sa iyo. Para sa aking kapakanan, padre, o para sa inyong mga plano? Hindi ako makapaniwala na ninirahan sila! Bakit mo? Naku po! Isang yan ang mga client ko nila dito! Kanilang isipan ay alam mo ng ito! Hindi kaya ang aking kagaganda ang bahay! Ito kong palabas sa isang magandang malaking palasyo! Aba! Nakita mo ba yun si Bunso? Siya nakalis na sombrero kung mas nakahindi na tayo! Sige! Hampasin mo sila! Nabastan sa ulo! Turuan mo mga ex-dami ng yan! Paano mo gumandi sila? Aba! Lalaki ka! Ako'y Pinay. Ito naman kong pilay ka! Ikaw pa rin ang lalaki dito! Soselo! Pilay ka na! Victorina, hindi ka na. Nakakahiya ka na. Tingnan mo, oh. Napakaraming tao ang nakikinig sa atin. Aba, mga bastos kayo eh! Tinutulin nyo! Naiingit ba kayo sa akin? Bakit? Maganda ang mukha! Bukan po! Sa akin na ang maganda kasalanan! Bakit naman sa aking kayamanan! Malilito na po ako. Sino po yung sis, ha? Si Doña Maldita! Ay, ikaw babae! Ano, tinitingin mo dyan, ha? Ha? Naiingit ka rin ba sa akin? Ako? Ikaw! Naiingitan kayo? Pues, tama ka naman. Akin yung piniingit ng pulo at ang buko ko! Buwa! Buwa ka! Ay, buwa ka din! Isa ka lang duwag na
hindi kaya sabihin ang mga salitang yan! Tatahan ko! Ito, itigil mo na yan. Huwag mo na siyang pansinin. Wala siyang alam sapagkat wala siyang edukasyon. Tena at hayang. Danos! Sa kadahilangan na hindi niya alam ang kanyang pinasasabihin, kailangan ko siyang turuan! Isang walang modo! Walang pinag-aralan! Kaya ikaw! Sabitan ka sa pagsasalita mo! Sabas nagsalita ng mga kataas-taasan! Na nagsasabing mas magaling sa piniyerte ng dito. Ngunit kapag may bumibili na nagkakandarapa pa! Ang bakit mag-usap mo sa iyo ay nakakapagpapa! Paano ka aking karangalan? Kaya ka! Manahimik ang Diyos! Talang kapawan! Huwag si Vincent! Isa naman sa magpulong langit at tila binuturo ng sinig ang buyo! Pagsabihan mo! Walang modo! Bibigyan ko lamang kayo ng segundo upang umalis sa akin ng mamahin ko! Isa! Dalawa! Lang! Tiyak na hindi ito ang ating huling pagkikita! Konsolasyon! Oh! May kinabilang! Laban tayo! Nagtutugon sa pang-aabuso ng mga militar, kasakiman ng mga pari, at kawalan ng pribileyo sa pamahalaan. Isang pagbabago na magbibigay dangal at karapatan ng bawat tao. Hindi ba't ang pagbabago ay isang delikadong tahain? Ang korporasyon, bagamat may depekto, ay nagtataguin ng kaayusan. Kaayusan sa ilalim ng tama, hindi ka kaibali mo. Ay nagtitimpugan na kasamaan. Kung sakit ay malala, nangangailangan ito ng matinding lunas. Subalit paano kung ang lunas na ito ay lalong magdulot ng kapahamakan? Ang tunay na dunas, iyang katarungan at pagkakapantay-pantay. Kung ang bayan nagigising, ay ito paglalaban ng karapatan. Pagamat ang pagbabago, hindi na isang pangarap, kundi isang realidad. Kung mapapatunayan mo ng iyong antikain ay para sa iyong tutulong, susulat dito sa mga kaibigan ko sa Madrid. Ngunit ako pa rin ay naniniwala sa mahinahong paraan ng pagbabago. Elias, ano ang ginagawa mo sa ganitong oras? Oo, wala nang panahon magkagsiyang. Kailangan nyo na lumisan. Bago ang lahat, nais ko munang malaman kung sino ang may-ari ng bahay mo na tinitiran mo. Wala nang iyong alaga ngayon, Ginoo. Ang mahalaga agad ninyong alam ninyong iligpit na niyong mga gamit. Walang lalo ng inyong mga kasulatan. Anong ibig mo sabihin? Kapatid ko may isang magmong pag-aaral sa kaganak. At kung mismo ang itinura ng iba ka na, Diyos ko, tuloy mo bahala pa sa mga kaliwatan. tulungan mo ako. Ilitpit mo ang mga gamit ko. Ilitpit mo ang mga kasulatan ng aking ama na maaari kong ikapahamak. Kilala mo ba ang ngalang Don Pedro Ibarra Mindia? Oo, siya ang lolo ko sa turo. Pinaigli lamang namin ang kanyang apelido upang hindi nito maging lukhang mahaba. Siya!
Siya naging minsan na kasiwian ng aming pamilya! Matagal ko nang hinahanap ang rebelyitong ito. Lalo kay matagal na naglakas sa aliyabok ng panahon. Ngunit hindi! Ikaw mismo ang itinapon sa akin ng tadhana upang sigilin ang pagkakautang ng inyong pamilya sa akin. Mastan mo kay Bara! Mastan mo ang mukhang ito! Hindi mo kumakatawan sa bawat paghihirap, bawat tinanakit, bawat patag ng dugo at pawis na itinulot ng inyong pamilya sa akin. Upang ay kayo lumaki sa yaman at karangalan, upang kayo lumaki sa latak na libunan. Walang pangalan, walang tahanan, walang kinabukasan! Dapat kong gawin. Gusto mo? Mauhuli na yata tayo! No! Hindi tayo maaaring sumuko! Walang kalayaan sa pagsuko! Ay nang bahala sa baka. Ang tatalo ng pagpili ko ang mga tumutugi sa akin. Ngunit Elias, paano ba? Sabay magkalala Ginoo. Ako'y sinigal sa tubig. At dito rin ako mapamatay. Ay, hindi ba naksuot ang umalis? Hindi tayo sa mga pena. Sa libingan ng inyong ama. Ano Ginoo? Elias! Bakit nilalapit ang mga kamay mo, Maria? May nilalapit ka ba, iha? Pagsakit ka ng totoo. Halika, paupo tayo. Huwag ka na umiyak, anak ko. Huwag ka na umiyak. Sasaktan ako pag nakita ka lang ng Rosa. Sabihin mo na ang mga problema mo sa akin. Sabihin mo lang. Kita mo kung gaano kita kamahal. Kung talagang mahal niyo ako, ipahinduyo ang kasal ko. Kung buhay mo sinitoto mo, maaari ba ako lumabas? Umasa at malisigan. Pero ngayong patay na siya, ano ba dahil lalo ba mabuhay ako? Hindi ba't kaligayahan mo si Linares? Sa ba? Pagkatapos ng kasal ko, alamin ko si Crisostomo. Ang dahil nalaman ng aking amay koneksyon. Mahal mo ko talaga si Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo ang buhay at kalakitan ko. Siya lamang ang mamahalin ko at wala lang iba. Patawarin mo ako, Maria. Naging mapilit ako. Iniisip ko lamang ang kinabukasan mo. Hindi ko ibig na ikaw ay mapakasal sa isang Pilipino. Hindi man lang may patanggol ang kanyang sarili. Minamahal kita. Tulad ng tunay ko, anak. Ikaw ang sa amin kong kaligayahan. Kung totoo ang pagmamahal na sinasabi mo, ako'y tungo ang kasal ko! Papa, ipagmamahal mo ako! Hindi maaari! Hindi
Hindi mo alam ang nangyayari sa likod ng mga kapal na pader ng kumbento. Kung sumipulat ka rito sa monasteryo. Berto! Huwag kamatayan! Ako'y matanda na, Maria. Hindi na kita mahalagaan pag ako'y namatay na. Bumili ka ng iba. Huwag lang ang kamatayan. Kapeta! Ang kamatayan! Diyos ko! Diyos ko! Pinaparusahan niyo ako. Magmumha ka. Huwag lang mamatay. Tahan na, Maria. Tahan na. Bakit mo ko nilalapitan? Ako si Basilio, ina yung anak. Sino ka? Ako si Basilio. Basilio ang anak niyo. Nandun ang anak ko! Ah! Hindi ka mo si Basilio! Lumayo ka! Ay, nandito na po ako. Maaari na tayo magsama. Ayaw pas. Basilio! Basilio! Basilio, anak ka! Basilio! Basilio! Ang tagal natin hindi nagkita! At malito na ako! Inay! 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 Nandito na po ako. Ang anak niyo si Basilio. Hindi na kailangan matakot. Hindi na kayo mag-iisa. Inay, wag niyo kami iwan. Paano na po ako? Kayo na lang natitirang pamilya ko, Inay. Ano ba gagawin ko? Hindi! Hindi ito totoo! Inay! Inay ko! Inay! Mahingi ako. Siya po ang aking inay. Ah! Sa inyong pag-aaral. Ngayon pa at kumuha ng panggato. Hindi kita matutulungan. Mamakilagot ka. Hindi lang ako nasiwa. Sinabi, Ivan, mukhang liwayway ng ating ng bayan. Ngunit kayong makakakita nito. Pagbunyin ninyo ito. At huwag nalimutan ang mga nasawi sa dito. Inay, pasok po kayong sunugin at ilibing. Nais ko na sana sabihin na mahal ko kayo. Sana sa kabilang buhay, hindi na kayo makaranas sa sakit at paghihirap.
ka sa mahal ng tahanan na ito! Buksan mo ang kanilang puso bisipa! Sapagkat ang pagkasabi ng katotohanan ay hindi isang magkamaliw. Ito na ang katapusan ng aking kwento. Ngunit hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Dito pa lamang magsisimula ang tunay na laban! Dom Spero! Spero! Pangarap kong baguhin ang bayan gamit ang edukasyon at kabutihan. Ngunit, ako'y tinuturing nilang kaaway. Anong saysay ng isang pangarap kung hindi tuluyang niyurakan ng mapanil na kapangyarihan? Ngayon, ako'y nagbalik upang durugin at biguin ang pamahalaang nilamon ng Bulukan. Ang bayan ay gigising upang makipaghimagsikan. Basilio! Crispin, mga anak ko! Mga Indio! Wala ka karapataw na mas tangaya sa kura! Ang tunay na lunas! Inakatarungan at pagkakapantay-pantay! Diamantino! Marlena! Ang gobierno! Ang kamatayan! Alam ko ang bangan! Hindi ako umulong! Hindi ako susuko! Sigwa! Sigwa!